Balik tayo sa mga balita. Iglesia ni Cristo nagbabala sa publiko ukol sa misrepresentation at solicitation na ginagawa ng mga tiniwalag na miyembro. Si Sophia Ocot sa report. Nagbabala sa publiko ang Iglesia ni Cristo hinggil sa mga aktibidad na mga itiniwalag nitong kaanib na bumuo ng mga grupo o korporasyon na nanghihingi ng pondo at donasyon gamit ang pangalan at selyo ng INC. Sa isang statement na ipinalabas sa mga pahayagan, inihayag ng INC na nababahala sila na baka mapaniwala ng mga grupong ito ang mga tao, kaya't minabuti nitong mag-issue ng isang babala sa publiko. Tinukoy ng INC ang isang grupo na naiparehistro sa Estados Unidos bilang Restore the Church Fund na nasa ilalim ng corporate number C38-20136 at isang grupo pa rin na naiparehistro sa Pilipinas bilang Restore the Church Asia Group sa ilalim ng registration number CN201523134. Ayon sa INC, ang mga grupong ito ay ipinapakilala ang kanilang mga sarili bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sinabi naman ni INC spokesperson Edwil Zabala na nagpasya ang INC na maipalabas ang babalang ito upang maingatan ang publiko laban sa panlilinlang at pandaraya ng mga natiwalag na kaanib nito na napag-alaman na humihingi ng pondo at donasyon sa mga tao. Hindi rin anya nagbigay ang INC ng anumang pahintulot o authorization sa sinumang individual, grupo o asosasyon kasama na ang nabanggit na korporasyon, maging ang kanilang incorporators, mga opisyales at mga miyembro na magsolicit, humiling, maglabi, humingi o makipagnegosasyon sa kaninumang tao na may kaugnayan sa salapi o anumang monetary consideration. Umapila rin ng INC sa publiko na i-report agad sa INC Central Office ang anumang impormasyon ukol sa mga kahina-hinalang aktibidad ng mga grupong ito. Una nang nag-file ng infringement case ang Iglesia ni Cristo laban sa isa nitong natiwalag na ministro na si Farley De Castro dahil sa paggamit nito ng logo ng INC para sa mga aktibidad na walang kinalaman ng INC. May mga nakuha ring larawan ng INC kung saan makikita si De Castro na nakasuot ng isang t-shirt na may print ng opisyal na logo o tatak ng INC. Ito ay nagdulot ng pagkalito ng ilang mga kaanib ng INC na nakakita sa kanya, ayon pa sa report. May ginamit ring tarpaulin na may emblem o logo ng INC ang mga natiwalag na miyembro sa Panakan, Davao City. Sophia Ocot, I am 1 with 25.